Sasama ang kabuuang 100 civilian fishing boat sa convoy na pupunta sa Scarborough Shoal sa ika-15 ng Mayo. Ayon sa Atin Ito Coalition, ang dalawang mother boats ang mag-lead sa civilian mission na layuning magdala ng mahahalagang supply para sa mga mangingisdang Pilipino na nandoon sa naturang karagatan. Sinabi ni Atin Ito Coalition Co-Convener Rafaela David na ang pangunahing layunin ng naturang misyon ay magsagawa ng Peace and Solidarity Regatta sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kung saan ang mga simbolikong markers o boya na may nakalagay na WPS Atin Ito ay ilalagay para igiit ang territorial integrity ng ating bansa. Sinabi din ni David na kanilang i-explore ang posibilidad ng pagdadala ng essential supplies kabilang ang langis para sa mga mangingisdang Pilipino doon sa Scarborough Shoal. Ano ba yung pinagmamalaki mo, journalist ka? Hindi ka naman kumukover ng isang pinakamahalaga siguro. Para sa akin, ha? Bilang mamamayan, bilang taxpayer. Sir Jay, maayong gabi si Admar, si MJ. Karon po sa SMNI Nightline News. Thank you very much, MJ. Magandang gabi sa iyo, Admar. Kumusta po kayong lahat, mga giliw na manunood ng SMNI? Yan ba sa inyo, Kuya Jay, ay mainit? Hindi siya mainit, medyo maalinsangan lang. Ayun. Kasi umulan na kahapon, magdamag, pero bumawi rin yung init kanina. Ang problema, mataas yung humidity, no? Nasa 84% kanina bago kumagat ang dilim. Opo, kasing init po ng mga balita ngayon, lalo pat sa larangan po ng pagbabalita. Pag nauugnay po ang pangalan ng Pangulo sa issue ng illegal na droga, halos lahat po ng istasyon, maparadyo, at telebisyon, maging sa dyaryo, headliner ho yan. Pero napapansin natin, Sir Jay, ngayon, SMNI lang bumabanat o nagbabalita at nagtatalakay, yung iba asa na? Yun nga ang kaya nga kahapon, bago pa man magsimula yung committee hearing sa Senado, nag-post nga ako, yung bang ANC na pinagmamalaki worldwide ng ABS-CBN, magko-cover ba? Yung bang GMA, GTV, dalawang istasyon yan, magko-cover ba? Yung bang TV5 at saka yung kanilang VHF, UHF television, magko-cover ba? Lahat ng yan, sinubaybayan ko, chinek ko isa-isa. Unfortunately, wala. No? Isipin mo, earth-shaking and development, pero none of them are interested. But anyway, okay lang yun kasi diskarte nila yan. Sila naman ang mananagot sa kanilang mga televiewers at saka mga tagapakinig sa radyo. But tayo, dahil ang commitment natin ay para sa Diyos at sa bayan, sa Pilipinas nating mahal, ay minamarapat natin na yan ay isa yung pagkawit. Dahil sa hindi po biro ang issue. Ang issue number 1 na tatalakayin nila, ano nga ba talaga ang mga kasaysayan na nakapaloob doon sa alitagtag, shabu, checkpoint, drama, no? Na gustong palabasin nila, no? Pagkatapos, tayo ay, anong tawag nito, nagulumiyak kahapon sapagkat sa umpisa pa lang, opening statement, napakaganda ng opening statement, lahat yata ng klase ng po, ginamit na ni Secretary Ben-Hur Abalos, only to find out na yung committee ni Mr. De La Rosa, sungang-ayon na lang at ganoon na gawin ang executive session without informing the public. Why would you ask for an executive session? Kasi wala akong nakikitang dahilan from a taxpayer's point of view, no? Para gawin ang isang executive session sa isang bagay na wala namang concern sa national security, no? Sila ang nagsabi, ito ay the biggest haul. Di ba? Ito yung nung pangyayari yun. Presidente mismo nandoon. Sabi niya, ito ay produkto ng napaka masalimuot at mahabang ganda ang pagkakasabi ng presidente. At ako hindi ko naman tinatawaran yung presidente. No? Pinapaniwalaan ko at face value. Tapos, iba yung sinabi na naman nila na ganito, ganyan. Tapos biglang, yung hinahanap nating witness, saglit, pinakita, pero tinago na naman. Ewan ko kung saan tinago doon sa mga kwarto sa Senado. Pagkatapos na wala tayong narinig.
Yan ang inaantay ng tao, no? Doon sa, kaya tuloy, nag-iisip ng hindi maganda yung mamamayan. Ano bang pinakatago-tago nito? Number one, sinasabi ni Mr. Abalos na siya ay, anong tawag nito? Siya ay nakadetain daw sa Batangas Police, pero wala namang pruweba na pinapakita na siya ay nakadetain eh. Unang-una, yung sinasabi nila, doon pa lang sa mugshot. Ako, dumaan ako ng mugshot si Trillanes, lahat halos. Pero nandun yung pangalan, lahat. Pero itong special na suspect sa 13 billion na naging 9 billion, na naging from the almost 2 tons na naging 1.2 na 1.4, hindi na nga nila maintindihan kung anong number ang gagamitin nila. Pagkatapos, ito pa ang si MJ. Kanina lang, naglabas naman ng statement ang PNP na simula ngayon wala na magsasalita patungkol doon, ang PNP. So, they're creating tawag to, lahat ng klase ng pagdududa tuloy ng mamamayan. Ano bang nangyari dito? Bakit ba ang gulo-gulo ninyo? May tinatago ba kayo? Kung wala naman kayo tinatago, why request for an executive session? And then, for the Senate, nawala yung transparency, accountability, and responsibility. Kaya, ang tao, hindi mo masisi kung mag-iisip ng hindi maganda. Yun po ang doon sa issue number 1. Number 2, marami na. Anyway, nakapagsalita na si Mr. De La Rosa, nagsalita na rin, na-interview na rin ng SMNI si Mr. Morales, at doon lang ako na habang nanonood ako nung sinabi hindi ko alam kung bakit emotional ba, napikon ba, hindi ko maintindihan. Which hindi maganda nung iutos ni Senator Bato na papuntahin ng personal sa Senado si Maharlika, hindi yata niya alam na American citizen yun, hindi mo naman pwedeng diktahan yung Amerikano nga, kahit na nakakulong na, kinukuha pa rin nila yung kanilang mga citizen, di ba? Yun nga naputokan ng bomba sa Davao. Nasa hotel, ni-rescue pa nila at binalik sa Amerika. Hindi ko maintindihan. But anyways, siguro ang pinakamagandang gawin kung ito'y matutuloy man sa May 7, balita ko may hearing sa May 7, kung pwede naman, halimbawa, hindi naman sa tinatawaran natin ng kakayanan ng aking kapitbahay ko yan dito sa probinsya, si Senator De La Rosa, pwede naman siya kumuha ng isang magaling na abogado o abogada na pwedeng i-deputize ng kanyang committee para siya ang magtanong, no? Para nang sa ganoon, system, methodical yung pagtatanong. Kasi unang-una kahapon, ang pangit-pangit nung unang kaumpisa pa lang, anong tawag nito? Parang ini-exonerate na niya yung kanyang mga mista, no? Sa PMA, hindi ho maganda. Bagamat, anong tawag nito? Siguro sa kanya, wala yun. Pero sa publiko, ang dating ho noon, ano ka ba? Nag-uumpisa pa lang, wala pang sinasabi. Kumbaga parang hindi pa nga naikukulay yung mga mista mo, sinasabi mo na hindi. Malinis yan. Pangit. Pangalawa, ano pangalan nito? Simpleng walang masyadong kalat yung public hearing. Hindi ko alam kung may halong nervyos o pagod o but anyways, sana siguro sa susunod ayusin nila yung pagsasagawa, MJ. Apo, Sir Jay, sa inyo pong malalim na karanasan sa pagbabalita at pagmamanage po ng mga estasyon, ano ba yung mga salik kung bakit hindi na ibabalita sa karamihang mga estasyon ang mga ganito kalalaking issue? Hindi dapat ano nga yan Yan ang mga issue, lahat, dapat yan, tabi lahat ng istorya. Pag yan, isipin mo ang sinasangkot, Presidente ng Republika ng Pilipinas na sinasabi ayon doon sa dokumento na at saka doon sa mga litratong sinasabi,
gumagamit ng bawal na gamot o droga. Can you imagine the ramification of having a president making decisions for 114 million Filipinos and he's into drugs? I hope that's not true, no? Although malalaman natin yan sa mga susunod na sandali. Ito sa bagay, doon sa sinabi nga, base doon sa investigasyon ni Mr. Morales, pinapatotohanan ng kanilang confidential informant na si Bongbong Marcos, hindi ko alam kung ang tinutukoy doon, si President Ferdinand Marcos o si Apo Bonget sa mga Ilocano at mga nakakilala sa kanya, o kaya yung familiar na BBM o Bongbong Marcos. Kasi kung ganyan kabigat ang istorya, ganyan kalaki ang istorya, pagkatapos ikaw pinagmamalaki mo, ikaw ay malaking network o malaking istasyon, malaki at maliit, anong tawag yan? Number one yan na requirement, anong tawag nito? Pag tinignan mo yung mga prangkisa mo, importante yan na maibahagi mo sa publiko. Kung option nila yan, na hindi nila, anong tawag ito, bahala sila sa kanilang mga manonood. Kasi pag ganyan kalaki, hindi mo kinover, abay, may diferensya yung stasyon mo. Opo. Sir Jay, natatanong ko itong mga bagay na ito dahil kanina sa panayam sa Puso ng Bayan, abay nabanggit po ni former PDEA agent Jonathan Morales na wala pong nag-reach out sa kanya na ibang istasyon maliban po sa atin dito sa SMNI. At nang naimbitahan naman daw siya, bago yung hearing, nakaraang mga linggo, sa isang panayam naman sa radyo, abay nagkaroon daw po ng abiso sa kanya na, uy, huwag muna nating pag-usapan yung mga issue ng adik-adik o paggamit ng illegal na droga ni President BBM. So meaning, talagang may chilling effect, Sir Jay. Very clearly, sinasagkaan yung anumang balita o informasyon na maaaring ma-pick up ng kanilang coverage, no? Whether it's a live interview or in the form of the news. Hindi ko maintindihan bakit ganun kaligalig yung Malacanang o ang gobyerno para ako naman ayokong isipin na ang gobyerno ang nagsasabi sa mga network na wag niyo i-cover Kasi hindi naman hindi ko mawari na kayang sagkaan, no? Kasi dumaan tayo sa martial law, hindi naman sila ganun. Unless may mga, anong tawag nito, may mga special arrangement. Pero ako ayaw kong pag-isipan na masama yung mga may-ari ng network o yung mga nagpapatakbo ng mga news and public affairs, yung mga news directors, halimbawa ng ABS-CBN, ng TV5, ng Associated Broadcasting, maintindihan ko pa siguro yung PTV4. Matik, gobyerno yun Kasi ganyan, istasyon ng gobyerno, pero ganun pa may istasyon natin yan bilang taxpayer, hindi istasyon yan ng mga Marcos. Yung sequestered company na IBC, na ang presidente pa dyan, primo ko pa naman, no? Anong tawag nito? Pero maintindihan natin yan, sequestered assets ng gobyerno yan. Pero yung mga commercial, private, I don't know. Kasi ang problema riyan, ang nakikita ko, ganito, no? Ang ganitong practice ang nakikita ko sa kanila, kumukuha sila ng footage, no? Pero hindi nila nilalabas. Yun ang matindi rin Nandiyan naman sila, present sila. Kahit na nung hearing sa Senado na pinatawag kami, no? Ng Senate Committee on Public Information. But, kumukuha lang sila, hindi naman nila nilalabas on the air. So, hindi ko maintindihan. Bago yata yan sa larangan ng pag-broadcast, no? Hindi natin maintindihan yan. Pero based po sa inyong karanasan, Sir Jay, may mga pagkakataon ba na inaayos ng gobyerno yung mga stasyon? May mga special arrangement? Ano na yung mga franchise holder na magkaroon ng mga news blackout? O may mga pag-offer ba
nung karanasan mo sa ibang mga stasyon na may Ito ganoong yung, mga ito tahak? yung sinasabi ni Attorney Reggie, tagapagsalita ng KBP, na yung nangyari sa SMNI gave a chilling effect to the entire industry. So, possible na nag-iingat sila na hindi nila masaling yung pride o fried chicken ng mga nasa gobyerno ngayon kasi baka mangyari sa kanila yung ginawa sa SMNI, no? Na inutusan ng Kongreso ng mababang kapulungan yung NTC para na makulol yung NTC, sumunod na lang parang aso, no? Oh. Siguro, I'd like to think it that way, no? Kasi kaysa naman pag-isipan natin na nabayaran, na may sword of Damocles sa kanila, may special arrangement, o hindi natin alam. Ayoko pag-isipan ng ganyang masama. Alam mo, hindi natin ugali mag-isip ng masama. Kaya lang, hindi mo rin masisi yung mamamayan, yung netizens. Pero mali eh. Tingnan mo, wala na masyadong nanunood sa News and Public Affairs or sa free TV. Halos lahat nasa new media na. Except of course yung mga walang telepono. Pero I do not know kung ilang porsyento na lang sa Pilipinas ang walang cellphone. Kasi kahit na grade 2, grade 3, meron na cellphone eh. We have a total of about 79 yung last count noon. That was 3 years ago. 79 million na ang may Android. Doon sila nanonood, nakikinig ng mga balita. So, kung hindi kino-cover yan nila at napakalaking balita, may problema nilang malaki yan dahil darating ang panahon, wala nang maniniwala sa kanila, no? Po, last point on this, paksa, Sir Jay, on this topic. Gaano kalaking factor kung magkakaisa ang lahat ng mga estasyon na magbalita ng ganitong mga issue? Kaya siguro hindi nagkukomento ang Malacanang dahil isang istasyon lang maligalig sa pagtalakay sa mga ganitong issue. Alam mo, matuto tayo sa kasaysayan, no? Ito para sa kay Seloy Garafil, no, yung PCO chief. At saka yung sino pa man ang mga kumukumpa sa media relations, public relations ng Marcos regime. Remember, tayo nga kinukonsider nilang malaking istasyon eh. Nagsimula yung EDSA Revolution sa umpisang maliit na estasyon, Radyo Bandido. Napakalan 810 kHz on amplitude modulation band. A small radio station. And then, anong tawag nito? Nanganak siya, nagkaroon ng Radyo Veritas, etc. etc. Hanggang lumaki. Kasi hindi kumocover yung iba stasyon eh. Kawawa ka pagka napag-iwanan ka. It will take several years before you can, anong tawag nito, makabawi ka doon sa ginawa mong kakulangan na sinadya ba o hindi, na hindi ka tumugon sa tawag ng pangangailangan na magsaimpapawid ka ng mga impormasyon na pangkalahatan para sa taong bayan. Imagine, ulitin ko, anong klaseng, nasaan yung tinatawag mong pinagmamalaki na you are part of the fourth estate, the watchdog of government, when you cannot even cover an event that involves whether that raises the question whether it is true that the President of the Republic of the Philippines is a junkie.